Yan. Sabi niya, I don't think she is. I do not want her to become a president. If we believe that the former president is quite bad, she is worse. Mga kababayan, bakit kaya nasabi ni Congressman Abante na mas worse itong si Sara Duterte compare sa kanyang tatay, mga kababayan? Nakita nyo naman po, talagang walang hiya yung ama, mas walang hiya ito. Ang tatay, noon, sinasabi niya mayroon siya mga pinatay. Diba? Nilaglag niya sa helicopter. Sinasabi niya nagtatanim siya ng ebidensya. At kung ano-ano pa, nakita naman natin, tarantado talaga. Gago. Gumawa ng ebidensya para ipakulong itong sila Dilima. Gumawa ng mga tawag dito, mga kabit-kabit na kwento para may mapanagot. Di ba? Sila Kerwin Espinosa at kung sino-sino pa. Sila Jimmy Guban, sila Mark Taguba at kung sino-sino pa, mga ka-GP Natics. Palagay ko nang galing yan doon sa estilo ni Digong. Pero pag-usapan natin, kapag si Sara Duterte ang naging Pangulo. Nakita nyo naman, ang Pangulo natin, Vice President pa lamang siya, kung magbanta sa Pangulo natin, papatayin, pupugutan ng ulo. Nakipag-uusap sa hard killer. Whatever, kung ano ang tawag niya doon, hard killer, assassin, sabi niya hindi daw. Kinausap mo, papatayin yung isang tao. Hindi ba hard killer ang tawag doon? Hindi ba assassin ang tawag doon? Diba? Lantaran niyang sinasabi sa media. Sa SOCMED, mga kababayan, nagagawin niya patayin si PBBM, na papatayin si FL Lisa, papatayin si Speaker Martin. Ano pa? Puputulan o gigilitan ng leeg ang Pangulo natin. Huhukayin si Apo Lakay at itatapon sa West Philippine Sea. Nagmumura, harap-harapan, matindi. Kung kaya niyang sabihin yon sa mga matataas na opisyal ng gobyerno, do you think she can't, mga kababayan, wala siyang, she is not capable to do something to the ordinary people like us? Hindi po. Diba? Kayang-kaya ni Sara Duterte na gawin yun. Bakit? Ang katunayan ay nakita nyo na rin sa inyong mga mata. Mayor pa lang si Sara Duterte, mga kababayan. Binugbog niya yung sheriff na ginagawa naman yung kanyang trabaho. Na pinapatupad lamang niya yung kanyang trabaho, pero anong ginawa ni Sara Duterte? Di ba hindi niya po dinaan sa maayos na usapan? Ang ginawa niya, dinaan niya sa init ng ulo, sinuntok-suntok niya yung tao sa harap ng media para maging sikat. Pero kapag itong si Sara Duterte, naging Pangulo, nakalimutan niyo na ba yung sinasabi niya? Nakalimutan niyo na ba yung pangako niya? Nakalimutan niyo na ba yung curse niya? Ang sabi niya, hindi siya magpapatawad. Diba mga kababayan? At kapag ang tao hindi nagpatawad, malamang gagawa yan ng hindi maganda. At kapag hindi nagpatawad, gagawa ng hindi maganda. Ano yung mga gagawin niyang hindi maganda? Sigurado, gagantihan yan yung mga tao na kunwari umapiraw sa kanya. Diba? Kunwari. Hindi naman sila inaapi. Sila ngayon ang aapi. Yun yung mga bagay, mga kababayan, na gagawin ng mga yan. At syempre, tayo, bilang isang vlogger na tumitira, kritiko rin nila. Baka isama rin tayo ng mga yan. Isama rin tayo ni Sara Duterte doon sa kanyang mga plano. Baka yung 30,000 na tao na pinatay ni Digong, it could be, or it might be, double, Ma'am Cecil Santos, or it might be triple. Mga kababayan, si Raulo tuktok na ito, sabi ni Ma'am Cecil Santos. Nakita naman natin, sira talaga ang tuktok ni Sara Duterte. So malamang sa malamang, mga kababayan, spoiled brat nga, gagawin niya lahat. Mapatahimik lang niya ang mga tumitira at bumabanat sa kanila. Kung sinasabi nga ni Dado
na in-screenshot na yung mga bumabanat sa mga Duterte, bumabanat sa mga tawag dito, mga Duterte supporter, malamang sa malamang, mga kababayan. Yung mga yan, paghihigantihan niya pagdating ng panahon. 'Di ba? O, sabi ni Ma'am Judy Batan, kasi mayor pa lang si Sara Duterte, nagpapapatay na ng tao, sabi nila sa Kanyas. At gabi pa yun, style niya, idulot lang daw at patayin at itapon para wala nang imbestigahan ang mga pulis. Kita nyo? Ano ibig sabihin ng idulot? Mama Judy Batan. Pero, di ba sinasabi ng mga ibang tao na nakasalamuhan nila, ng mga inutusan nila, itong si Sara Duterte daw, is binabanggit po nila, ang tanong lagi, pag nakita yung tao, ba't buhay pa yan? Diba? Ganun daw ang niya, ang sinasabi niya. Kumbaga mga kababayan, ang utak nito, patapon. Ang utak nito, sabi ko nga, sinto-sinto, may saltik. Diba? Pag hindi niya nagustuhan, ay, papapatay ka na lang. Diba? Kapag di niya nagustuhan, pag ayaw ka niya, nako, maka ikaw na ang paglalamayan. Ang hilig pa naman yan sa lamay. Diba? Oo. Sabi ni Lori Capili, ka-GP hindi na yan magtatagumpay mga kasama ng Duterte, bagsak na sila. Ang problema po, sa totohanan yan, aminin man natin sa hindi, marami pa rin po silang niwala sa tulong nila Maharlika, na mga fake news vlogger nila, at kung sino-sino pa. That's why we are here, mga kababayan, mga ka-JPnatics, para i-debunk yung mga ginagawa nila. It just so happen, ng inyong abang lingkod, bubuti na lang, nandyan pa yung mga kaibigan natin na iba. Diba? Ako kasi nagiging busy, pawala-wala. Diba, Ma'am Mona Nases? Sabi niya, Juliet Limburg, pathological narcissist. Walang kinatatakutan, apakan lahat yan ang Sara Duterte at ang ama niya. Totoo. 'Di ba? Lahat mga kababayan, walang sasantuhin yan. Siyempre, ngayon hindi pa sila makakilos. 'Di ba? Hindi pa sila makakilos. Pero kapag sila ang nakaupo na sa pwesto, mga kababayan, wala na naman tayong tatawagin na rule of law. Lars 21 gitarista Lakay, shoutout. Wala na naman. Hindi na naman ipapatupad ang tinatawag nating rule of law. Dahil ang rule of law, nasa kanilang kamay na naman, mga ka-JPnatics. Kung sino ang gusto nilang patayin, papatayin nila. Kung sino ang gusto nilang kasuhan, kakasuhan nila. At kung sino, yung mga taong kahit walang kasalanan, magkakaroon ng kasalanan, makukulong kagaya ni Dilima. Di ba? Kaya po, agree ako, super duper agree ako really dito sa sinabi ni Congressman Abante that VP Sara Duterte, if she became the president of the Philippines sa 2028, mga kababayan, she is worse than his father. Sabi ni Lori Pajardo, ka-GP, ang sabi boss ko, barbaric mind si Lustay. Yun nga yun, mga barbaric mind, di ba? May toyo, may sapak, may tililing, tapos mamamatay tao, di ba? Criminal mind ang utak, lahat na nandun. Palaaway. Di ba, Mama Beauty? Tama ka, Kabsat GP, marami na naman matitegi na inosente. Yun ang problema Mga kababayan, mga ka-JPnatics, dapat magising tayo kasi marami na namang mga kababayan natin na wala namang kinalaman, halimbawa sa droga. Di ba? Magiging, ano na lang ba tayo? Anong tawag nila doon? Anong tawag ni Digong doon? Mga collateral damage. Pero ang totoo, mga kababayan, kaya may collateral damage dahil nga sa kagagawan nila. Para lang dumami ang kanilang huli, dumami ang kanilang accomplishment, pera ang katapat, milyon ang isang ulo. Kaya may nadadamay. Sabi ni Yolanda Calderon, no to Sara Duterte. Tama. Sabi ni Ma'am Ninita Umali, wow, mana sa tatay.
Idukot. Sorry, idukot. Dudukutin daw tayo, di ba? Gabi yung style niya, idudukot lang daw at patayin at itapon. Oh. Tama, Ma'am Judy Batan, di ba? Ganyan naman talaga ang ginagawa nila. Kaya nga, itong sila Mato-Bato eh. Di ba nagkukwento, dumating din sa point na gusto rin sana, kakain din sila ng parte ng tao dun sa mga pinatay nila. Oh. Sabi ni Luz Cristobal JP Sarabagtit yan, di ba? Sarabagtit ka no. Oh. Arnel Tan, Nocor, galing yan na may along China yan si Sara, walang hiya. Talaga sobrang tanga Sara, dapat ma-impeach. Yan po ang gagawin natin mga kababayan. Sasali na naman po tayo no, sa January 31. Nagaganapin po sa EDSA People's Power Monument, sa pangunguna naman ito ng mga Magdalo, 'di ba? Nila Trillanes, mga kababayan. Sana magkita-kita tayo doon at suportahan natin ang pag-impeach dito kay Sara Duterte. At syempre pag-usapan natin, mga kababayan, dahil tayo po ay agree dito sa sinabi ni Congressman Abante. Siguro doon sa mga nabanggit ko, marami pang pwedeng mangyari. Baka yung China, mga kababayan, gawin na tayong probinsya. At makikita natin dito, baka apelyado natin, magpalit na rin. Diba? At hindi lang yon. Baka dito sa Pilipinas, puro Chinese na ang mamuno kapag si Sara Duterte ang naging presidente. Diba? Baka wala na tayong magawa sa sarili nating bansa. Dahil tayo ay patatakbuhin na lang, tayo ay tau-tauhan na lang ng mga Chinese. Diba? No. Sabi ni Mona Nases, yung patay nga, hukayan pa sa puntod. Walang respeto sa mga patay. Correct. Yung patay nga, hindi nire-respeto. Tayo pa kaya na mga buhay. Diba?